Marami sa mga Pinoy ang gustong magkaroon ng express legal na motor at bilang panimula, gusto nilang kumuha ng 400cc bike muna. At pagdating sa sports, marami tayong option dyan. Nandyan ang CF Moto ng 450SR and also nandyan din ang Ninja 500. At syempre hindi din magpapahuli ang KTM dahil nasa kanila ang RC390. Pero guys, may isang brand pa nga ang hindi rin magpapahuli pagdating sa 400cc lineup dahil this time naglabas na rin sila ng isang 400cc na sports bike. Guys, pinakikilala ko nga pala sa inyo ang bagong RS457 ng Aprilia. Ito na ba ang bagong express legal na motor mo? Tara, ating silipin ang specs and features nito. At mamaya, titingnan din natin kung sulit ba ang presyo nito para sa kung anong kaya niyang i-offer sa ating mga rider. Pagdating sa design, very familiar talaga ang looks nito dahil parang pinagbiyak na bunga lang sila ng RS660. Yes guys, dahil ang RS457 ay hinango talaga sa kanyang big brother na RS660. Kaya kung makikita nyo yung kanyang buong fairings design, magkahawig na magkahawig talaga sila. Naka-track focus din talaga ang motor na to dahil kung makikita natin ang flarings nito, more on edge at butas talaga siya para tumagos lang dito yung hangin during high speed. Lots of details din talaga ang makikita mo sa motor na to at kahit yung maliliit na ukit sa mga fairings niya, talagang iisipin mo na hindi ito dinesign basta-basta. Pati nga rin yung mga decals nito ay masusing inilapat ng maayos nang sa ganon mag-blend talaga ng maganda yung mga sticker sa mismong kulay ng motor. Kumbaga, para hindi siya nakakaumay sa mata. Tulad sa ibang motor, nauuso na nga ngayon yung may front winglet sa muka. Well, okay din talaga ito sa RS457 dahil dinisign talaga ito for speed. Malaking tulong kasi ang winglet nito para sa magandang downforce effect during high speed. Isa nga sa mga iconic design ng Aprilia sa kanilang mga motor ay yung maangas na headlight nito. Dahil kasi sa parang kilay na nakakunot na DRL ng RS457, nagbibigay tuloy ito ng mas agresibong imahe dahil parang laging galit ang motor na to. At nga sa napansin ko dito ay wala ding mga nakalawet na signal lights sa gilid nito dahil kasama na rin pala siya sa mismong headlight niya. Kilala nga din ang Aprilia pagdating sa mala razor sharp na hugis ng buntot nito kaya kahit may passenger seat na ang RS457, may makikita pa rin tayong winglet sa gilid nito na pwede ring gawing grab bar ng angkas mo just in case na ayaw niyang yumakap sa'yo. Pagdating naman sa kanyang taillight, maaaninag natin ang parang hugis letter M sa ilaw nito. Isa pa nga sa pwede nyong i-upgrade pag nakuha nyo na ang motor na to ay yung kanyang windshield. Mas tatapang palalo ang pormahan nito kapag napalitan mo na ng double bubble. Overall, para sa kanyang design, mas naging malaki nga ang pangangatawan ng RS457 compare sa ibang 400cc bikes. Kaya pag nakita mo ito sa unang pagkakataon, iisipin mo tuloy na parang 600cc ang motor na to dahil big bike looks talaga ang kanyang datingan. Sa pinakagitna ng motor, makikita natin ang kanyang 457cc parallel twin engine na naka 270 degree crank na rin at naka dual overhead cam na rin. At both cylinder niya ay naka 4 valves na. When it comes sa kanyang fuel capacity, kaya nitong magkarga ng 13 liters at nasa 25 kilometers per liter naman ang kanyang fuel consumption. At para ma-visualize nyo kung gaano ito kalakas, kaya niyang sumagad sa 48 horsepower at 9,400 RPM. At para naman sa arangkada nito, kaya niyang sumagad sa 43.5 Nm of torque at 6,700 RPM. And also, naka-ride-by-wire throttle na rin ito para sa mas responsive na power delivery. Sa ginawang top speed video ni Ghost Rider, nagawang mahit ng motor na to ang 198 kph na top speed. Grabe, doon pa lang alam mo na kagad na kaya rin niya makipagsabayan sa ibang Japanese at Chinese na 400cc sports bike. Kapag nakabitan mo na ito ng aftermarket exhaust, dito mo na ma-appreciate ang 270 degree crank nito na nagbibigay ng parang mala MotoGP bike na tunugan. Kakaiba nga rin ang engine nito dahil unlike sa ibang motor, ang swing arm at foot pegs nito ay direktang nakakabit sa mismong makina. By the way, naka-assist slipper clutch na rin pala ito kaya asahan natin ang malambot na clutch lever. Expect mo rin na mas smooth ang gear shifting mo dito dahil naka-quick shifter na rin ito na up and down. Sa ganito kalakas na motor, dapat malakas din ang stopping power nito. Kaya buti na lang, kinabitan nila ito ng 4-piston radially mounted na caliper. Nakakambal ang isang malaking 320mm na disc. Sa likod naman ay naka-single piston ito, nakakambal ang 220mm na disc.
Actually guys, nagsagawa ng test si Aprilia para sa preno ng RS457 kasi nung una talagang dual disc ang nilagay nila dito. Pero sa kagustuhan nila na ma-maximize ang full potential nito sa racetrack, ginawa na lang nila itong single disc nang sa ganon mabawasan ang gyroscopic effect nito sa kanyang front wheel. Nakita kasi nila na nare-reduce sa 15% ang rotating force nito sa gulong na malaking tulong para makapag-brake ka ng late sa kada kurbada. Isa din kasi yon sa mga advantage mo sa racetrack para mabilis kang maka-in and out sa apex. Pero for me, props pa rin ako kung ginawa na lang nila itong dual disc dahil mas mapapakinabangan natin yon sa streets kasi kahit ako hindi naman ako bibili ng ganitong motor para isabak lang sa racetrack. Sayang naman yung pera ko, diba? Kaso nga lang kung ganon ang nangyari, pwedeng madagdagan pa ang presyo nito. Sa kanyang suspension, naka 41mm fork na rin ito na adjustable na rin ang kanyang preload. Isa nga rin ito sa pinaka-highlights ng RS457 dahil yung mga ganito kalaking forks ay kadalasan nating makikita sa mga 600cc bikes. Sa likod naman ito ay naka monoshock and also adjustable na rin ang kanyang preload at may wheel travel na 130mm. When it comes sa kanyang mga electronic aids, meron na rin itong tatlong riding modes na pwede mong i-adjust depende sa trip mo na riding experience. Kung gusto mo ng tipid ride, pwede mong palitan ito ng eco mode. Kung inabot ka naman ng ulan, pwede ka naman mag-rain mode. Pero kung gusto mo ng matinding bakbakan at ilabas ang full power nito, ay pwede mong iselect ang sports mode. Meron na rin itong tatlong level ng traction control at kahit yung ABS nito ay pwede mo ding i-off yung sa likod or pwede din naman na naka-on parehas, depende sa sitwasyon mo. Let's say kung nasa racetrack ka at naka-sports mode ka, pwede mong i-deactivate yung rear ABS nito para makapag-skid and slide ka tuwing papasok sa corner. Ganito kasi yung ginagawa ng mga professional rider para mabilis silang makaliko sa kurbada. At lahat ng mga electronics na yan ay pwede nating ma-access at mabago sa kanyang 5-inch TFT display. Nung sinakyan ko na ito, dito ko na notice na hindi pala ganun kasubsob yung kanyang handlebar. Medyo mataas ito ng konti kumpara sa ibang super sports na motor. Kaya naman wala akong naramdaman na mabigat na pressure sa mga kamay ko. Ang RS457 kasi ay nasa pagitan ng sports at comfort. Minake sure din kasi ni Aprilia na suitable itong gamitin sa mga streets at madaling isingit sa traffic. Mukhang dinisenyo rin talaga ang motor na to para sa mga Pinoy dahil kung makikita nyo yung gilid ng upuan nito, may tapyas na nga ito. Para nang sa ganon, hindi makompormiso yung reach ng mga paa mo. Pansinin nyo yung ibang motor na malalapad ang upuan. Parang ang hirap abutin ng sahig pag nakaupo ka na dito kasi nga binubuka ng upuan yung legs mo. Kaya umiikse yung haba ng binti mo. Kaya sa tingin ko kahit ang mga lady riders natin dyan kayang-kayang dalhin ang RS457 dahil hindi rin ito ganun kabigat na tumitimbang lamang sa 175 kg at ang main contributor nga ng magaan na timbang nito ay yung kanyang aluminum frame. Malambot din ang clutch nito at adjustable na rin ang kanyang levers. Naka 17-inch aluminum alloy rims na rin ito na kinabitan ng 150/60 na gulong sa likod at 110/70 naman sa harap. Isa nga sa napansin ko dito ay walang heel guard yung kanyang mga foot pegs. Medyo delikado din kasi ito dahil naka-expose yung kaliwang paa mo sa kadena. Baka lang kasi makarried away ka at sumuot ang paa mo dito. Dapat kasi nilagyan na rin ito ng heel guard katulad sa ibang motor nila. Ang motor na to ay nagkakahalaga ng 358,000 para sa Racing Stripes, 348,000 naman para sa Prismatic Dark at 348,000 din para sa Opalescent Light. Bali ang pinagkaiba lang pala ng Racing Stripes dun sa dalawa ay yung kulay nito. MotoGP inspired kasi yung mga decals niya at kulay niya kaya mas mahal siya ng 10,000 kumpara dun sa dalawa. Ano sa tingin nyo? Sulit ba ang RS457 ng Aprilia? Pakikomento na lang yan sa baba at excited na akong malaman yan.